Alright, welcome sa ating panibagong vlog for today mga kagrasa. So itong ibabahagi ko sa inyo ay isang basic na trouble. Kumbaga madalas mangyayari to kapag biyahero kayo mga kagrasa. So itong ipapakita ko sa inyo ay magiging guide kung paano gawin at saka gaano lang ka-basic yung mga ganitong trouble. So madalas ito mangyayari sa isang truck. So ito nakikita nyo may leak yung ating clutch master assembly. So ano to mga kagrasa, 10-wheeler Isuzu. So ayan yung supply ng ating clutch master. So ayan yung clutch master, may tagas. So dito ay makikita nyo kung paano ko diskartehan na kahit mag-isa lang kayang-kaya nyong mag-bleed, kaya-kaya nyong gawin dahil makikita nyo kung paano ko diniskartihan ng mga ganito. So ayun mga kagrasa, nabaklas na. Ito na yung wheel cap natin. Ayan, mga may problema na. So ito na yung bago, ito na yung bagong repair kit dahil yung ating wheel ay clutch master is okay pa naman, walang problema yung cylinder. So kapag walang problema yung cylinder, repair kit lang ating palitan dahil ang problema lang naman nito ay tagas. So kahit sino pwedeng gayahin to at saka pwede mong gawin. So ayan yung check valve. So kailangan pag kinabit nyo nakataob para hindi siya malalaglag, hindi siya mabaliktad pag pinasok nyo. So ayun, dito ay pinasok ko na yung wheel cap, tapos susunod na yung ating piston. So ayan na yung piston ng ating clutch master. So yun mga kagrasa, kung nakikita nyo, hindi ko muna siya nilalak. Dahil mamaya makikita nyo kung bakit hindi nakalak yan. So yun, kinabit ko na dahil magbi-blade. Dito kayo mahihirapan. Yung kanina baklas kabit, napaka basic lang naman yun. Ngayon ang pagbi-blade nito mga kagrasa, ayan, dito nyo makikita na ganito lang pala sa mga hindi nakakaalam. So wag nyo munang ikabit yung snap ring lock dyan mga kagrasa, at saka kung nakikita nyo hindi ko ginagamit yung clutch pedal pag blade, dahil kapag ginamit mo yan matatagalan ka ng matatagalan, at siguraduhin nyo na hindi kayo mauubusan ng fluid doon sa may reservoir tank. So ayan, kahit na daliri lang ang magpapump dyan, magbubomba para mailabas yung lumang fluid at saka yung mga hangin. May kakaroon kasi ng linya ng hangin sa loob niyan. So ayun, nakikita nyo mga kagrasa, may tumatagas kahit na walang nagbubumba sa taas dahil nakabukas lang ang ating hindi pa nakalak yung ating piston ng clutch. So ayan, nakikita nyo maraming tumatagas. So ayun, dito ay wala na siyang hangin na lumalabas, puro fluid na. Sa kanyo na isara yung bleeder dito sa may clutch booster. So ganun lang kasimple mga kagrasa. Yun. So meron, pag natapos nyo ng ilak yung bleeder sa clutch booster, sa kanyo na ikabit yung snap ring lock dito sa may primary clutch master. So meron kayong dapat gamitin dyan yung snap ring lock snap ring plier na naka-elbow. Hindi pwedeng straight kasi mahihirapan kayo. So ayun, naikabit ko na yung snap ring lock. Sa kanyo na ikabit yung cover ng mga yung boots niya sa may clutch para hindi pasukin ng mga alikabok. So pag kinabit nyo yung push rod, isagad nyo lang pag-adjust pataas. Yun, para may pasok nyo yung clutch push rod. So ayun, nakikita nyo dyan, saka ko na kinabit yung cover ng ating primary clutch. So napaka basic lang naman yan mga kagrasa, napakadali. Madali lang sa mga nakakaalam, pero yung mga hindi nakakaalam, mahihirapan kayo dahil hindi nyo pa alam kung paano ang discarding mabilis na maibibleed. Kasi ang pagbaklas sa kabit niyan, kahit sino kayang gawin yan, pero ang pag-bleed niyan mga kagrasa, kapag hindi mo alam, doon ka buti ng siyam-siyam. So ayun, ready for testing na to mga kagrasa. Papacheck na natin sa driver kung okay na.
So ayun, pasok na ang kambyo mga kagrasa. Ayun. So maraming salamat. Sana meron kayong nakuhang idea sa aking munting vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, comment na rin kayo mga kagrasa kung meron kayong tanong. Alright.